Actually mga ka-fixed, mind you first time ko lamang pong dumaan dito sa kalsada na ito. Antindi mo rin. Ako ang kinakwento ko sa inyo, totoo. Nakakayaman pong aminin, sa tagal-tagal po ng karir ko sa pagmamaneho, first time lamang po na dumaan ako dito sa kalsada na ito. Good day mga ka-fixed! Ligaya Drive aka Sungay. Maging maligaya kaya ako sa pagdadrive sa kalsada na ito? Aalamin natin yan in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-fixit, nandito tayo ngayon sa Tagaytay, Calamba Road. So papliko na tayo dito ngayon sa Ligaya Drive. Signalan ako ng kanan. Kaya kung nakita nyo na tong signage na to, ayan may nakalagay, Talisay. So kanan lang tayo dito. So itong Ligaya Drive mga ka-fixit, isa binansagan nilang sungay, no? I'm not particularly sure kung bakit binansagang sungay itong Ligaya Drive na ito, no? Hindi ko pa yan nasa-search sa Google. Pero kung meron man sa inyo nakakapanood ng video na to at alam niyo bakit binansagang sungay ito, so please comment below para makapagbigay tayo ng tamang information sa ating mga ka-fixit. Okay? So ayan, nasa Ligaya Drive na po tayo mga ka-fixit. So sa mga ganitong pagkakataon mga ka-fixit, we're going on a downhill road, no? I'm currently at second gear. But pwede ko pang i-increase yan to shift to third gear mga ka-fixit. And then I'm using the engine brake of the third gear at this moment. So kung kulang na yung speed na yan, pwede ako mag-add ng gas. Pero for the meantime, tamang-tama lamang po yung speed na to. Ayan, to better handle the vehicle. Mas magiging mas ma-handle po natin ng tama yung ating sasakyan kapag very manageable speed po yung tinatakbo ng ating sasakyan. Pero dahil yung third gear ay masyadong mabilis yung pinoproduce na speed, mag-shift ako down to second gear para yung engine brake po ng second gear ang ating gagamitin. Isa sa very sharp curve po mga ka-fixit. So very notorious itong road na to, no? Dahil napakarami nga pong sharp curve dito sa kalsada na ito. Pagdating sa mga sharp curve, pwede po tayong pumreno dyan before the sharp curve. Pero when exiting the sharp curve, we can give it gas, pero slight gas lang po mga ka-fixit. Okay? Kapag kailangan pumreno, huwag mahihiyang pumreno. We're currently using the engine brake of the second gear. Tingnan niyo paano ko ini-steer yung ating steering. Nakakatuwa magmaneho dito dahil napakaraming curve. Pero dapat alam po natin yung gagawin natin sa mga pagkakataon na ito mga ka-fixit. So itong stretch down na ito mga ka-fixit, although curve siya, pagka sinungkat mo daw itong kalsada nito, it's around 8 kilometers, no? So it's around 8 kilometers mga ka-fixit, and 25 minutes drive. It's a 25 minutes drive daw mga ka-fixit, yung haba nitong kalsada na ito. Okay, so nag-shift ako, downshift ulit sa second gear mga ka-fixit. So pagdating sa mga ganitong kalsada, kailangan well prepared po yung ating mga sasakyan, no? Kasi hindi po basta-basta yung mga ganitong uri ng kalsada, especially when you're going downhill, and most especially when you're going uphill, no? Kasi very sharp curve po ito, very sharp turns, lalong-lalo na sa gabi. So first tip natin para sa iyo mga ka-fix sa mga ganitong klase ng kalsada, siguraduhin mo na nasa kondisyon ang iyong sasakyan para tumakbo, no? Meaning na na-check mo yung tires niyan, maayos ang kondisyon ng makina, no? Yung yung video natin tungkol sa ano yung mga dapat i-check sa iyong sasakyan kapag babiyahe ka, especially kapag malayuan. So panoorin mo yung video na yon. Kung di mo pa napanood yung video nyo, maglalagay ako ng link ng video na sa upper right portion ng video natin sa description below para mapanood mo. Okay? So kailangan kondisyon po yung ating sasakyan, especially yung ating makina at mga gulong. So syempre dapat nasa maayos din kondisyon yung clutch, kasi prone po sa pagkasunog ng clutch kapag dumadaan ka sa mga ganitong klase ng kalsadang, lalong-lalo na kapag uphill, kapag steep uphill mga ka-fixit. Okay? So yung second tip natin, kapag magmamaneho ka sa mga ganitong klase ng kalsada, siguraduhin mo na merong gasolina, no? Yung iyong sasakyan. So dapat maraming gasolina yung iyong sasakyan, kasi pag nagmaneho ka sa ganitong kalsada, especially sa gabi at naubusan ka ng gasolina, nako, napakahirap. Walang gasoline station dito mga ka-fixit, no? So maraming horror stories na akong naririnig tungkol sa kalsada na ito, tungkol sa lugar na ito. So very unfortunate
So another useful tip kapag when you're driving on a downhill and uphill road, kagaya nitong Ligaya Drive, so pwede mo i-turn off yung AC mo, yung aircon na iyong sasakyan, then ibaba mo na lang ng half or full yung mga windows dito sa passenger side, driver side, pati sa likuran, para makapasok ng maayos yung hangin. So hindi rin naman ganun kainit dito, so pwede nyo patayin yung inyong aircon, no? Para magamit ng engine yung full capacity niya, yung full power niya, para ma-distribute niya yung kanyang power through the transmission papunta sa wheels na yung sasakyan, at magamit mo lahat ng power na yon para maging smooth yung iyong pagmamaneho, lalong-lalo na sa uphill, sa mga ganitong klase ng kalsada. Siyempre kapag naka-on po kasi yung ating aircon, kumakain po yan ng power from the engine. Okay? So para ma-maximize natin yung power ng engine, pwede mong patayin na lamang yung aircon. Okay mga ka-fixit, pero sa pagkakataon na to, hindi ko pinatay yung ating aircon dahil meron po tayong pasahero at kailangan po nila yung aircon, mga ka-fixit. And basically, kailangan rin po na malinaw po yung audio ng boses ko para mas marinig po ninyo ako ng maayos. Okay? Kasi pag pinatay po natin yung aircon, kailangan natin buksan yung mga bintana eh. Okay? So tuloy na po natin itong pagmamaneho na ito, mga ka-fixit. Nag-stop over lamang po tayo dito sa Layuna de Taal. So napakaganda rin po ng view dito, meron pong overlooking dito sa gilid nitong lugar na ito, mga ka-fixit. Okay? So tutuloy na po tayo. So another useful tip sa mga ganitong pagkakataon, mga ka-fixit, is to shift gear to the lowest. Shift gear to the lowest. Gamitin natin yung engine brake, no? Ito, I'm using the engine brake to the second gear para sa kalsada na ito. See how I steer the steering wheel, mga ka-fixit? Pero pinapakawalan ko rin yung ating brake pedal at times para hindi siya mag-overheat. Okay, tuloy-tuloy na po tayo ulit. Okay. Actually mga ka-fixit, mind you first time ko lamang pong dumaan dito sa kalsada na ito. Antindi mo rin. Ako kinakwento ko sa inyo totoo. Nakakayaman pong aminin, sa tagal-tagal po ng karir ko sa pagmamaneho, first time lamang po na dumaan ako dito sa kalsada na ito. Okay? And I'm quite surprised sa mga nakikita kong kurbahan dito. Pero that specifically, hindi ako masyadong nahihirapan. Although challenging siya, no? Lalo na siguro sa mga beginner drivers, mga natututo pa lamang magmaneho. Pero sa kagaya ko na matagal na nagmamaneho, hindi naman siya ganun kahirap i-manage. Okay? So yan, kaya tayo nagbibigay ng mga tips para maging safe po yung pagmamaneho natin sa mga ganitong klase ng kalsada. Okay? So next, sa ating useful tip, mga ka-fixit, clutch, brake, and gas pedals. So dapat alam mo paano gamitin itong tatlong pedals na ito, no? Para ma-manage mo ng maayos yung pagmamaneho sa ganitong klase ng kalsada. So syempre, pepreno ka lamang pag kailangan, gumamit ka ng engine brake ng iyong mga gears. Okay, just before the bend, then tayo preno, then gagamitin natin yung engine brake ng ating gears, no? Ng ating transmission after the bend. So ito engine brake, second gear, but at times I'm flying brakes. Pero hindi natin yan masyadong i-apply ng tuloy-tuloy para hindi yan mag-overheat. So next sa ating useful tip, mga ka-fixit, yung coasting, mga ka-fixit. It's a very controversial issue pagdating sa mga ganitong klase ng kalsada, no? Yung coasting. So coasting in neutral, maraming guilty dyan, lalo na kapag mga ganitong pababang kalsada. Yung nilalagay nila sa neutral yung kanilang sasakyan, thinking na they would save gas sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Pero alam niyo ba na napakadelikado ng coasting in neutral at high speeds, no? At saka mas nadadamage po yung engine natin kapag ganun po yung ating ginagawa. So do not coast in neutral at high speeds, mga ka-fixit. So next sa ating useful tip is speed and distance, mga ka-fixit. So maintaining correct speed sa mga ganitong klase ng kalsada is very crucial para sa iyong safety. Okay? So kung mapapansin niyo, we're just going around 20-30 kilometers per hour sa mga ganitong klase ng kalsada. So kung mapapansin niyo kanina sa dinaanan natin, may nakalagay doon 20 kilometers per hour. So yun yung maximum nila, lalo sa bend na yun. Okay? And correct distance, maintain correct distance, mga ka-fixit. Sa vehicle, lalo na yung may sinusundan kang sasakyan, dapat may correct distance ka dyan, lalo na when you're going uphill. So next, sa ating useful tip is overtaking. So it's a general rule sa mga ganitong klase ng kalsada na huwag kang o-overtake, no? Huwag kang o-overtake. Kasi tingnan nyo, merong line sa kalsada, no, na double solid yellow line. So ibig sabihin yan, no overtaking at all times, mga ka-fixit, no? Pero just in case lamang, mga ka-fixit, na sobrang bagal, no, sasakyan na nasa unahan, so pwede mo namang overtaken yan, no? With precaution, na talagang mag-iingat ka at siguraduhin mo na wala kang kasalubong bago mo siya overtaken. Okay, mga ka-fixit? Good morning po. Ay, good afternoon.
Nasa may kuya pa. Saan po sila? Pababa lang po kami ng Talpo. Galing po sa... Galing po ng Tagaytay. Taga saan po kayo? General Trias Cavite po. Patingin na po ng vaccination card natin. Apo. Yes, anak. Yehey! Ito po yung sa asawa ko, boss. Ito po yung sa akin. Salamat po. Babay ka na. May checkpoint pala dito, mga ka-fix it. Okay? Okay, so we're through to the Ligaya Drive, no? Nalampasan natin yung Ligaya Drive going downhill, mga ka-fix it. Okay? So meron pa akong ibang nilayout na mga useful tips, no? Sa pagmamaneho kapag tayo ay nagmamaneho sa mga ganitong klase ng kalsada, going downhill or going uphill man yan. So on the second part of this video, I'm thinking of making another part of this video, second part. Then doon naman tayo dadaan sa Tagaytay Talisay Road, paakyat. So mas challenging kasi yung kalsada na yon dahil mas marami siyang kurbada and mas marami siyang paakyat. Actually purely paakyat din naman tong Ligaya Drive, pero mas challenging daw yung Tagaytay Talisay Road. Kasi pag tinignan mo siya sa mapa, mas marami siyang sharp bends, sharp curves, and mas paakyat daw yung kalsada doon. So doon natin gagawin yung uphill driving. Okay? So hindi ko natapos kasi yung iba pa natin mga useful tips dito sa Ligaya Drive dahil syempre I'm trying to focus on my driving and I'm also trying to lay out or explain to you yung iba't ibang mga useful tips natin when driving sa mga ganitong klase ng kalsada, kaya hindi natin natapos. So itutuloy natin yan dun sa second part ng video na to, which is I will drive uphill dun sa Tagaytay Talisay Road. So sana samahan nyo ulit ako sa second part of this video. Okay mga ka-fix it? So I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.